Kim Domingo, biktimaran ni Archie Alimania. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Naging usap-usapan sa social media ang sexy actress na si Kim Domingo matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa kontrobersyang kaugnay ni Archie Alimania. Ang natanong ng mga netizens, biktima rin ba si Kim ng mga akusasyon laban kay Archie na kasalukuyang nakaharap sa mga kaso dulot ng reklamo ni Rita Daniela matapos ang ulat tungkol sa pagsampa ng kaso ni Rita laban kay Archie dahil sa pangbabastos at tangkang pangahalay. Muling binalikan ng mga tao ang mga pahayag ni Kim. Isang bagay na humakot ng atensyon ay ang naging pahayag ni Rita kung saan inilahad nito ang kanyang mga karanasan at ang mga pagkakataon ng kanyang pagpapatawad kay Archie. Sa kanyang nakaraang pahayag, sinabi ni Kim na alam ko po na si Archie ay sobrang babaero. Nandun pa rin po yung paulit-ulit na pagpapatawad. Paulit-ulit na pagpapatawad pero meron din pong hangganan ang lahat. Ang mga salita na ito ay tila nagbigay diin sa mga netizens na maaaring may mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Kim at Archie na hindi pa naihahayag. Si Kim Domingo at Archie Alimania ay naging magkatambal sa isang palabas kung saan may mga eksena silang may mga halikan at bed scenes. Ang kanilang chemistry sa telebisyon ay tumanggap ng maraming papuri, ngunit tila nagbigay ito ng ibang perspektibo sa kanilang relasyon sa likod ng kamera. Ngayon ang mga tao ay nag-aalala kung si Kim ay nagdanas din ng hindi kainais-nais na karanasan sa mga kamay ni Archie Alimania. Isang malaking bahagi ng isyu ang pagtatanong sa kredibilidad ng mga pahayag na ibinabato sa social media. Ang mga netizens ay naging masigasig sa paghahanap ng iba pang impormasyon at ang mga detalye na maaaring magbigay linaw sa sitwasyon. May mga nagsabi na dapat ay suriin ang mga pahayag ni Kim at ang kanyang posisyon hinggil sa karelasyon nila ni Archie Alimania, lalo na sa mga kaganapan niyo. Hindi maikakaila na ang mga ganitong insidente ay naging sanhi ng takot at pangamba sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan sa industriya ng showbiz. Maraming mga artista ang nagiging biktima ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon at ang pagkakaroon ng mga pagkakataon upang makabawi o makapagpatawad ay hindi na madaling hakbang. Ang mga pahayag ni Kim ay nagbigay diin sa ideya na kahit anumang pagkakamali o masamang karanasan, ang papatawad ay palaging isang opsyon. Ngunit may mga limitasyon din. Ang isyong pagpapatawad ay isang sensitibong tema, lalo na sa mundo ng entertainment. Sa isang banda, ito ay nagpapakita ng pagkakaunawaan at pagkilos patungo sa pagpapabuti. Ngunit sa kabilang banda, maaari rin itong magdulot ng pagdududa at pag-aalala. Ang mga tao ay naging mas kritikal sa mga pahayag ng mga artista, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabuuan, ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao na maging maingat at mapanuri sa mga relasyon, hindi lamang sa industriya ng showbiz, kundi pati na rin sa totoong buhay. Ang pag-uusap ay tungkol sa mga isyu ng pang-aabuso at pangbababoy sa kapwa ay dapat ipagpatuloy upang mas maraming tao ang maging aware sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga netizens ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga pangyayaring ito at kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap para sa mga biktima at sa mga akusado. Sa ganitong konteksto, ang pagkakaroon ng mga boses na nagkukwento ng kanilang karanasan ay nagpakahalaga upang maipahayag ang mga damdamin at maisulong ang kaalaman ukol sa mga isyong ito. Ang bawat pahayag at reaksyon ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa mga tao at nag-uudyok sa mga tao ito na mas maging mapanuri sa kanilang paligid. At sa kabilang banda, Chris nag-Halloween kasama ang mga mahal sa buhay, my favorite M&M's. Masayang nagdiwang ng Halloween ang Queen of All Media na si Kris Aquino dito sa Pilipinas. Sa Instagram story kamakailan lang ibinandira ni Kris ang kanyang picture na nakahiga sa kama at may kasamang dalawang lalaki na naka-Halloween costume. Ang isang lalaki ay kaholdingan siya na may suot na Pikachu costume habang isa ay katabi niyang nakahiga na nag-alam Minecraft Jack-o'-lantern. At habang sa kabilang balita naman, Rita, sinisipa ng bashers kung bakit napagtipa ni Archie Alimania. May mga netizens na sa halip makisipat siya sa ginawa ng umunod pambabastos ni Archie Alimania kay Rita Daniela ay sinisipa ang aktres. Base sa nabasa naming komento sa social media, parang nabiktima pa ngayon ng victim blaming culture ang kapuso singer actress matapos kasuhan si Archie ng acts of lasciviousness. Ayon sa ilang netizens, bakit daw kasi pumayag pa si Rita na sumakay sa sasakyan ng kapo-kapuso aktor at mabatid sa bahay nila sa Bacoor, Cavite, Cavite. Nagkita ang aktres si Archie sa Thanksgiving party ni Bia Alonzo para sa cast and production staff ng teleserye nilang Widow's War. At dito nga raw nagsimula ang pambabastos ng aktor kay Rita. Sinabi ng aktor sa kanyang complaint affidavit na inihain last October 30 sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor City na, "Rita, huwag ka lumapit sa akin,
mo tonight ah. Mas matindi pa raw ang narinig niya kay Archie nang magduwit sila ng isa pang kapuso aktor na si Royce Cabrera sa party. Sabi raw ni Archie, Brad, tirahin mo na yan. Tangina Royce, tirahin mo na yan. Pero sa kabila ng mga ito, nagdesisyon pa rin si Rita na magpahatid kay Archie sa bahay. Kaya naman may ilang netizens ang nasabing kasalanan din daw ng actress ang nangyari sa kanya. Base sa pahayag ng legal counsel ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduki, natanong din niya ang actress at TV host kung bakit sumama pa siya kay Archie noong madaling araw na iyon. Sa affidavit ni Rita, pinaliwanag niya kung bakit pumayag siyang sumakay sa sasakyan ni Archie para magpahatid nga sa kanya sa bahay. Say ni Rita, thinking that he was already sober and that he went back to his being an older brother. How could safely take me home? I agreed to ride with him and cancel my grab ride. Narito naman ang official statement ng Sparkle Talent Management na siyang nangangalaga sa career ni Rita. We at Sparkle Jimmy Artist Center are committed to ensuring a safe and respectful environment for everyone. Regarding the recent incidents involving Rita Daniela and Archie Alimanya, we have listened to both sides of the story over the past week. We believe this matter should be addressed in the proper forum, and we encourage both parties to engage in a dialogue. We remain dedicated to supporting our artists and ensuring their well-being. We trust this process will lead to the constructive resolution. Kaya naman, abang-abang na lang sa pangyayari o mangyayari. Kasi hindi rin naman natin masisisi si Rita. Kung totoo ngang binastos siya, ay totoo naman talagang magsasampa siya ng kaso. Kasi hindi naman talaga maganda ang bastusin siya. Ang si Archie Alimanya naman, pantayin na lang din natin ang kanyang side dahil hindi din naman natin alam kung ano talaga ang nangyari. Kung siya ba ay nag-take ng kung ano or siya ba ay lasing pa or kung ano ang nasa utak niya ay hindi natin alam. Kaya antayin na lang natin ang sides niya at paliwanag niya kung bakit nagawa niya yun or ginawa niya ba yun. Kasi mas marami ang naging bashers ni Rita. Hindi natin alam kung bakit nila binabash ang isang biktima na kung saan dapat ay tayo ay nakikisipat siya. Bakit ganun ang ginagawa ng iba? Kaya abangan na lang natin ang mga paliwanag ng dalawa sa korte kung dadating man iyon sa puntong iyon. At sa kabilang banda, Chris nag-Halloween kasama ang mga mahal sa buhay, my favorite M&M's. Masayang nagdiwang ng Halloween ang Queen of All Media na si Chris Aquino dito sa Pilipinas. Sa Instagram story kamakilan lang ibinandira ni Chris ang kanyang picture ng nakahiga sa kama at may kasamang dalawang lalaki na naka-Halloween costume. Ang isang lalaki ay kaholdingan siya na may suot na Pikachu costume habang isa ay katabi niyang nakahiga na nag-alam Minecraft Jack-o'-lantern. Wala siyang nabanggit kung sino ang dalawang ito, pero sa kanyang caption, I will love these two boys the rest of my life, my favorite M&M's. One happy Halloween, dagdag pa niya, kalakip niyan ang background music na 10,000 hours. Maliban sa dalawang anak ni Chris na sina Bambi at Josh, kasalukuyan siyang in a relationship sa nangangalang Dr. Mike. Maguguntang nagkaroon ng update ang TV host kaugnay sa kanyang kalusugan sa pamamagitan ng kanyang close friends at dating entertainment editor na si Dendo Balyares. Ibinahagi ni Dendo sa kanyang Facebook page ang naturang photo ni Chris kung saan makikitang naglalakad na ito. Sabi raw ni Chris sa kanya, ganyan kapayat ang mga legs, dapat why I need physical therapy and I'm 87 pounds kuya Dindo. Bago ito, ibinalita rin ng dating editor na confined ulit sa ospital si Chris para sa bagong medical treatment na gagawin sa kanya. Kung matatandaan noong September nang umuwi sa ating bansa ang Queen of All Media makalipas ang 2 taon pagpapagamot sa United States dahil sa kanyang autoimmune disease.